Isipin mo, binabayaran ka para walang gawin. Parang kakaiba, di ba? Nani? Pero para sa isang lalaki sa Japan, ito ang kanyang hanap buhay. Kilalanin natin si Shoji Morimoto. Siya ay nasa edad 40 na at kumikita siya para walang gawin. Oo, tama ang narinig mo. May mga tao ang nagha-hire kay Morimoto para walang gawin at hindi ako nagbibiro. When he says he's not going to do anything, he really means he's not going to do anything. Naging laman na din siya ng mga balita dahil sa kanyang trabaho na kakaiba. Pero ang kwento ni Morimoto ay nagpapaisip sa atin tungkol sa modernong buhay, trabaho, at ang pangangailangan ng tao. Minsan, kinukuha siya para samahan lang kumain ng isang tao, manood ng sine, uminom ng kape. May isa pang pagkakataon na kinuha siya ng kanyang kliyente para samahan lang magpaalam sa kanyang kaibigan habang paalis ito sakay ng tren. Isang beses pa, sumama lang siya sa park at naglaro sila ng seesaw. Bawat session ay kumikita siya ng 10,000 yen o humigit kumulang 4,500 piso at araw-araw ay may 3 hanggang 4 siyang kliyente. Saan ka makakakita na nag-i-enjoy ka na sa trabaho mo, kumikita ka pa? Nakakatuwa man isipin, pero patok na patok sa Japan ang trabaho ng lalaking ito. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon nagagawa niyang mag-enjoy sa kanyang trabaho. May mga kakaiba din siyang experiences gaya ng ang isa niyang client ay nag-share sa kanya tungkol sa nagawa nitong pagpatay ng tao. May experience din siya na ang client naman niya ay niloko ang kanyang jowa. Marami ang natutulungan ni Morimoto sa simpleng presensya niya kahit wala siyang ginagawa. Iyon ang kakaibang halaga ng kanyang do-nothing na serbisyo. Hindi ito ang unang career path ni Morimoto. Dati siyang nagtatrabaho sa isang publishing company pero madalas siyang pinupuna na hindi sapat ang kanyang ginagawa. Sa kalaunan, nawalan siya ng gana sa kanyang trabaho at nagdesisyong mag-resign. Sinubukan niyang gumawa ng iba't ibang bagay pero wala siyang natagpuang angkop sa kanya. Isang araw naisip niya, kung hindi ako magaling sa paggawa ng mga bagay, bakit hindi ko subukang pagkakitaan ang hindi paggawa ng kahit ano? Noong 2018, nag-post siya ng kanyang serbisyo sa pamamagitan ng pagtutweet kung saan pin-promote niya ang kanyang sarili. Ang sabi niya sa kanyang post ay, "Sa mga gusto ng kasama dyan, available ako for rent. Sasamahan kita san pero wala akong gagawin. Pakikingan kita sa problema mo sa buhay pero hanggang doon lang yon. Sasamahan kitang kumain pero ikaw ang magbabayad." Marami ang natuwa sa tweet ni Morimoto at umabot ito ng mahigit 100,000 ang likes at 40,000 ang retweets. Nagulat si Morimoto dahil biglang nag-viral ang kanyang tweet. Ngunit mas nagulat siya dahil libo-libong mga tao ang gusto siyang i-hire. At dito na nga nagsimula ang trabahong do nothing ni Morimoto. Pagkatapos mag-viral ng tweet ni Morimoto ay onti-onti ring dumagsa ang kanyang kliyente. Sa katunayan, sa mga una niyang naging kliyente, libre niyang binibigay ang kanyang serbisyo pero dahil madami ang gustong i-hire siya. Sinimulan na rin niyang maningil ng bayad, 10,000 yen o humigit, kumulang na 4,500 piso bawat session. Hindi mura ang bayad sa kanya kada session at may limitasyon din siya. Hindi siya tumatanggap ng mga hindi tamang request tulad ng sexual favors o pag-aangat ng mabibigat na bagay. Isang beses, tinanggihan niya ang alok na ilipat ang isang ref dahil trabaho iyon at ang specialty ni Morimoto ay walang ginagawa. Sa isang paraan, ang serbisyo ni Morimoto ay nagbibigay ng pahinga sa mga taong hirap o stress sa buhay. Hindi siya kinukuha para sa kanyang mga kakayahan o kaalaman. Kinukuha siya dahil may mga tao na kailangan lang ng presensya ng iba, taong handang makinig sa kanila, walang panghuhusga, at walang inaasahan, kundi ang may makasama lang. Ang kakaibang career path ni Morimoto ay nagbukas ng mas malawak na usapan tungkol sa kalungkutan, pre-assure sa trabaho, at kung paano natin pinapahalagahan ang koneksyon sa isa't isa. Kagaya ng ibang bansa, nahaharap ang Japan sa mga issue ng isolation at disconnection.
So ano nga ba ang logic dito? At bakit ka pa gagawa ng maraming bagay kung maaari ka namang bayaran para wala kang gawin? Ipinapakita ng kwento ni Morimoto na hindi mo kailangan sundin ang standard na daan na itinatakda ng lipunan, maging doktor, engineer, guro, o magtrabaho sa isang 9 to 5 na trabaho. Kung may isang bagay kang gustong gawin o bagay na mahusay ka, baka dapat mo itong subukan. Kung kaya kang bayaran para sa walang ginagawa, ano pa kaya ang posibleng mangyari kung hahanapin mo lang ang mga bagay na gusto mong gawin? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mga susunod pang kakaibang kwento ng buhay. At sabihin mo sa comments, ano sa tingin mo ang tungkol sa buhay ni Shoji Morimoto? Kaya mo bang mabayaran para sa walang ginagawa?